Isang bagay na dapat mong maiwasan kung gusto mong mapalaki ang iyong salon business ay ang bisyo. Yes, bisyo. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 10 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. At nag-share ako ng aking experience at karanasan at mga problema at kung paano ko ito nasolusyonan. Kwento ko na lang sa inyo, no? Kasi itong usapang bisyo ay hindi na talaga to bago. Kahit na negosyante ka man, o ikaw ay empleyado, o ikaw ay may pamilya, ito talaga ang pinaka malalang problema. Sa totoo lang, marami akong mga taong pinag-aralan. Mga taong mga matatagumpay sa buhay, mga taong mayayaman, mga taong nakaangat sa buhay. Tinitingnan ko kung paano sila umangat at yung iba naman ay nakikita ko kung paano sila bumagsak. Maraming mga tao na madaling kumita, na magaling sila sa paghawak ng pera, pagpaikot ng pera, pero ang problema is dito talaga sa bisyo. Kung ano man ang bisyo na yan, kung yan ba ay sugal or inom or mga pambababae, basta ako hindi ako dyan. Yan yung mga nakikita kong mga dahilan. Kaya yung isang negosyong nagsimulang umangat, nagsimulang magtagumpay, ay nalulugi, nagsasara, natatalo, at nasayang lang ang pinundar mo. Kaya nung mga nakita ko tong mga ganitong problema, eto talaga ay iniwasan ko. Wala po akong bisyo. Oh. Dati, umiinom ako. Malakas ako uminom, no? Pero nung nag-start na akong mag-business, hindi pwedeng maging lasinggero ang isang negosyante. Bakit? Marami kasi mga teknik ang pagnenegosyo. Ngayon, ang problema mo dyan, kung nalasing ka at naikwento mo to, yung mga sikreto mo. So, maaring malaman din nila kung paano mo napagana ang iyong negosyo. Hindi naman yan sa pagdadamot. Pero, ang bisyo kasi ay marami pa yang kaakibat na problema. Halimbawa, sugarol ka. Alangas mong manugal. Ngayon, kumita ka ng 1,000,000 sa isang buwan. Pero dahil sa malakas kang sumugal, no? Naubos yung pang kuha mo sana ng stocks. Kaya bilang salon owner, lagi ko tong sasabihin sa inyo na eto talaga ang pinaka problema, no? Kahit gaano pa kalaki ang iyong kita, kahit gaano pa kalaki ang iyong benta, kung may bisyo ka, mauubos din yan. At ang pinakamahirap na parte, hindi po ang negosyo ay tuloy-tuloy, no? Kadalasan, kumikita ngayon, in the next year, hihina. In the next month, mahina. So, paano na lang pag may bisyo ka pa? At ako, isa sa mga goal ko sa buhay, isa sa mga pangarap ko sa buhay, ay mapalaki ang aming negosyo, ang aming salon business. Hindi dahil sa yayaman ako, hindi dahil sa mabibili ko yung mga gusto ko, kundi dahil na rin sa para makatulong ako sa ibang tao. Isipin nyo to ha. Ngayon meron akong tauhan na 30 staff meron ako. Meron akong 6 na branch. Ngayon, pag nagiging 10 ito, pag nagiging 20 yung branch ko, pag nagiging 100 yung branch ko, naiisip nyo ba kung ilan yung taong mabibigyan natin ng trabaho? Kaya para sa akin bilang salon owner, responsibilidad kong maprotektahan ang aking negosyo. Mawala ako sa mga bisyo, wala akong mga, hindi ako nagdodroga, no? Wala tayo diyan. Hindi ako naglalasing, umiinom, no? Magkaiba po yung umiinom tsaka naglalasing. Umiinom po ako pero yung mga hindi na yung
panglasingan talaga. Yung sa bahay lang, chat-chat ng kaunti, tapos manonood ng mga Netflix o ano bang mga makabuluhang bagay. Wala po tayong mga bisyo-bisyo dyan, no? Kaya payo ko sa mga nag-start pa lang na mga salon owner, no? Salon business. Lagi nyo po itong tatandaan na iiwasan nyo po itong mga ganito, yung mga bisyo. Ang kalaban kasi natin dito, mga salon owner, pag nalulung ka, no, sa bisyo na yung sinimulan, mahirap na po yung pakawalan. At problema yan, kung lalong lumalaki ang iyong negosyo, lumalaki na yung mahawakan mong pera at maaring magastos mo sa bisyo, no? At nga pala, sa mga salon owner dyan na nahihirapang magpatakbo ng iyong negosyo, mag-handle ng staff, no? Message mo ako, no? Takot kang magtanggal, takot kang mag-warning, takot kang mag-suspension dahil wala kang idea paano ang tamang proseso. Takot kang madole. Meron akong ginawang programa para sa mga salon owner o mga barbershop owner o sa mga salon owner na gustong maayos ang kanilang negosyo. Message mo ako sa ating JC Salon Business Solution. Message mo ako at sasabihin mo sa akin na hihingi ka ng proposal. At yun na lang. Bye-bye. Galingan natin at trabaho-trabaho pa tayo.